Story time habang umiinom ako ng kape kasi nakita ko yung post nung friend ko dati. Actually, friend ko pa din naman siya ngayon. Hindi ko lang siya nakakasama. Na nakuha niya na yung dream job niya. Siguro ngayon nasa ka-age ko na siya, 35, 36, ganyan. Kasi ang alam ko matanda siya sa akin. Hindi ko sure, basta ako 34 na ako. Bago ako mag-graduate ng high school, sinabi na sa akin nila mama, ni Lola Oka, na hindi na nila ako kayang pag-aralin sa college. So, ang nangyari, nag-enroll pa rin ako dito sa may isang institusyon, yung AIE sa may Balibago, Angeles. Nakapag-enroll ako doon dahil tumama ng wedding yung tatay ko. Then, pinang-tuition ko yung napalalunan niya sa wedding. And then, dahil alam ko na for one sem lang yon, for one whole sem lang yung tuition na binigay ng tatay ko, nag-apply ako sa Jollibee. 14 years old pa lang ako noon, magpi-15 years old pa lang. Kasama ko itong si friend na si Rolly Ignacio, shoutout sa'yo. Kasama ko siya nag-apply sa Jollibee. Madami kami actually, pero kaming dalawa, at saka yung isa naming kasama, natanggap kami. Tinanggap kami sa Jollibee as a working student. So, bata pa ako noon, 6 months lang yung kontrata sa Jollibee. Pero hindi ko natapos yung 6 months. Kasi may isang manager na feeling ko, ako yung lagi niyang nakikita. Hindi ko alam kung favorite niya ako. Lagi niyang tinitingnan yung mga trabaho ko. Kasi cashier ako, tapos counter backup pa. So, lagi ako nasisita. Tapos, feeling ko, bata pa rin talaga ako. Hindi pa talaga ako marunong. So, nag-resign ako dun sa Jollibee na yon. And then, sa pagka-resign ko, nag-stop na din ako sa pag-aaral kasi wala na akong pambayad ng tuition. Hindi ko na alam kung anong nangyari dun sa friend kong yun na si Rolly. Hanggang sa, dahil gusto ko talaga makapagtapos ng pag-aaral, nag-apply ulit ako sa ibang branch ng Jollibee. Natanggap ako, nagtagal ako doon. So, nakapag-enroll ako sa other school, RCC. Tapos, ibang course na din yung kinuha ko dito kasi hindi ko naman talaga gusto yung course ko dun sa AIE noon. Then, kumuha ako ng accounting course. Pag-enroll ko ng RCC, kaso hindi na rin yung kontrata ko sa Jollibee. Kaya ang nangyari, nag-stop ulit ako sa pag-school. Pero kahit na-stop ako sa school, nag-apply ulit ako sa other branch ng Jollibee. Sa company naman to kasi nasa loob na ng mall. Pagkatapos ko sa Jollibee, mga marikoy, nagtrabaho ako sa kantin, nagtrabaho ako sa casino, then napadpad ako ng Manila, sa management ng mga artista. So, to cut the story short, nakapag-graduate ako ng college, 2016 na. 26 years old na ako nag-graduate ng college. Mag na nga yung tawag nila sa akin noon eh. Mag na 9 years bago nakapag-graduate. And then, last few months ago, kumain kami sa isang restaurant. Bigla, merong lumapit sa akin na babae, nagpa-picture siya. Tapos yung kasama niya na nakaupo na guy, biglang nakatingin siya sa akin. Napatingin din ako sa kanya kasi you look so familiar sa akin. Tapos, nagtitigan kami. And then, lumapit siya. Sabi niya, Macy. Tapos, sabi ko, sino ka nga kasi? Sabi ko, kasi familiar na familiar siya sa akin. Tapos, nung sinabi niya na si Rolly sa AIE, ko na-realize na siya yung friend ko, nakasama ko sa hirap noon, na tinitipid namin yung mga sarili namin kasi nag-iipon kami para sa tuition fee namin the next sem. Naglalakad kami from school to Jollibee to school. Ganun yung buhay namin nung dalawa. Tapos, that day na nakita ko siya, sobrang proud ko. Hanggang sa pagsakay ng sasakyan, sinasabi ko siya kay Daddy Tano kasi napaka-professional na ng itsura niya. Sabi ko pa nga, ang ganda na siguro ng trabaho niya. Tapos, naging friend kami sa Facebook. Doon ko nakita na ang layo nang narating niya. Kasi, ang dami niya ng bansa napuntahan. Tapos, parang nagbabaksyon lang siya dito sa Pinas at nagtatrabaho siya sa AirAsia. Tapos ngayon, mas bongga pa kasi nakita ko yung post niya kagabi, nakuha niya na yung dream job niya. Ang saya-saya lang, kaya minessage siya kaninang umaga. Tapos, nalaman ko yung kwento niya na hindi rin siya natapos sa AIE. Ilang school din yung pinasukan niya bago siya makapagtapos. Nag-apply siya ng scholar. Tapos, ilang taon na siya, 30 years old na siya nung nakapagtapos siya ng kolehiyo. Nakaka-proud at ang sarap sa feeling na kahit late na kaming nakapag-graduate, late na naming nakuha yung pangarap namin, na kahit na nahirapan kami noon, ang importante,
nandito na kami ngayon. Okay na yung buhay naming dalawa. Grabe yung pinagdahanan naming irap noon. Kaya kinukwento ko ito para sa mga kabatahan na nahihirapan ngayon. Hindi importante kung kailan ka natapos. Hindi importante kung kailan mo nakamit yung pangarap mo. Ang importante, meron kang ginagawa. Hindi ka sumusukot, nagsusumikap ka para sa pangarap mo. Darating yung araw, pagkukwentuhan nyo na lang yung paghihirap na dinadanas nyo ngayon. Inggit na inggit kami noon sa mga katulad naming estudyante na walang ibang problema, kundi yung assignment, pumapasok sa school, hindi nila pinoproblema yung tuition nila. Kaya para sa mga kabataan na ganun ngayon na may nagbabayad para sa tuition nyo, pinag-aaral kayo, ayusin nyo yung pag-aaral nyo. Kasi hindi lahat ng kabataan ay binigyan ng ganyang pagkakataon. Napakaswerte nyo kung yung pinoproblema nyo lang yung assignment, yung exam nyo, yung mga result. Kasi nung kami, di lang yun yung pinoproblema namin. Pinoproblema din namin kung next sem ba, meron kaming pang tuition, makakapag-aral ba kami next sem. Yun yung mga pinaka-problema namin noon. At kung meron kayong classmates ngayon na mas matanda sa inyo or grabe yung tanda sa inyo, huwag nyo naman silang i-discriminate kasi hindi nyo alam kung ano yung kwento ng buhay nila, kung bakit hanggang ngayon nag-aaral pa rin sila, kung bakit pilit nilang tinatry na makapagtapos ng pag-aaral. At para sa kaibigan kong si Rolly, congratulations at sobrang proud ko sa'yo as in. Tok, 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 tok.